Hello guys, it's me again, Olive. Welcome po sa aming YouTube channel. Welcome po dito sa Lopez, Quezon, kung saan bibisita po tayo ng property na may sukat po na 3 hectares. So bago tayo mag-vlog, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel, and then paki-pindot na rin po yung ating notification bell po para updated po tayo sa ating mga properties na iba-vlog po. So tara, magsimula po tayong ikutin si 3 hectares. So let's go. So ikot pa tayo. So medyo na-amaze ako dito sa may pinaka-overlooking. Kami po ay nagsimulang mag-vlog dito sa may pinaka-gitna po pero side by side po iikutin pa rin po natin. So para makita po natin yung kagandahan ng mga sulok-sulok niya. Pero ito pong property na to is not flat area, or hindi po tayo nasa flatted na lupa. Ito po ay slope, and then medyo may malalim na part, pero hindi naman po ganun kalalim. Pero may mga part din naman po na maganda po yung pinaka itsura niya. So yan, ikot tayo. So na-amaze naman ako dito sa may pinaka overlooking. Ayan. Ang gandang idea, magtayo po tayo ng pinaka-kubo. Medyo luma na po yung kubo na yan, pero kasama pa rin po yan. Pero kung sakali po magandang magtayo rin po rito ng bahay, kasi tanaw mo po talaga yung pinaka mga overlooking na yan. Ganda. Ito po ay merong nasa 500 kapuno ng niyog. And then ito po ay naglulukad sa ngayon po, naglulukad po siya ng nasa 1 tonelada. So medyo mataas naman po yung price ng niyog ngayon. So ito po ay kumikita ng nasa 35,000 po every 45 days. So medyo maganda na rin po and then magandang idea po, habang hinuhulugan nyo po si property, meron na po kayong return income na bumabalik po sa inyo kumbaga. So pwede nyo rin din po doon po ibigay po yung kinikita doon sa owner. So dadagdagan na lang natin para po ma-full payment po natin sila. So makakatulong po yung pinaka kita nung niyugan para po mahulugan po natin si owner monthly dun po sa magiging balanse. So nagkaroon na po kayo ng property, nahulugan, and then may return income pa po kayo. Ikot tayo. So yung mapapansin po natin yung property po, medyo na-amaze ako kasi napakarami ng laman. So napakaraming puno ng saging. I think ang saging po ay maglalaro po sa nasa 500 to 600 kapuno po. So marami rin tayong fruit bearing. Meron tayong mga puno ng manggarito. Meron tayong mga puno ng santol, kaimito, langka. Ayan. Yun po yung mga nakita ko habang iniikot ko yung property. So hindi pa natin alam kung sa ibang part ano pa yung mga tanim niya. Pero as in puno talaga po siya. Pero yun nga lang po, to be honest po, ang property po natin ay hindi po flat. So medyo may pa-rolling type siya, and then meron din po siyang slope. So konti po yung naging part ng medyo flat. Sagana siya sa overlooking. Pero maganda po yung property, kasi nga po ay yun nga po, napakagandang tingnan na isang property kung ganito kadami yung pinakalaman po niya. So konting tabas lang to, at merong mga ilang part na medyo madamo. So yan, medyo umusod pa rin ako. Nakakita pa rin ako ng overlooking. Ayan, ang ganda. Medyo may kababaan pa po yung mga niyog natin, meaning po medyo bata pa po siya. So medyo matagal pa po natin tong pakikinabangan. So ngayon po, kagaya na sabi ko kanina, medyo mataas po yung bentahan po ng mga lukad dito. So expect po natin maganda-ganda po yung kinikita ng niyugan sa ngayon. And then ipa-plus pa po natin yung kikitain po natin kung sakali po na i-avail po nitong property na to. May kita rin po tayo dito sa mga sagingan. And then yun pong pinakabao po ng niyog, ayan po ay ginagawa nilang uling.
So yun po, dagdag kita pa rin ano. So yan po, ikot pa rin tayo, pero try natin pumasok dun sa may pinakadulo na yon kung saan medyo pababa na po tayo. So kagaya ng nasabi ko, mas marami pong part to na medyo pa-rolling, pero tatry pa rin natin bumaba para po makita po natin yung ibang mga nakatanim doon. So sa mga buyers po na hindi po masyadong maselan dun sa mga tayo po ng lupa, yung hindi naman nila hanap yung totally flat pero return income yung hanap nila, ayan, pwede po sa atin to ano. O try natin. So ito po ay may source ng tubig, ito po ay may sapa. Nandun po yan sa may pinakadulo. So tatry natin yan puntahan. Pero kasama po natin si owner, kaya po alam po niya at sinabi niya po na talagang may source ng tubig po dito. So yan, medyo lumusong ako, and then medyo namahinga ako dito sa may puno ng mangga, kung saan nakakita po ako ng mga nasa 6 na puno ng mangga na medyo may kalakihan na po ano. Ganda, ang lilim. Sarap ng ano, fresh air. So, ikot pa tayo. So tinatry po talaga namin babain yung property para po makita po namin ano, kasi yung pong pinakakaramihan ng mga niyog niya, ayan po banda, medyo nandito sa pinakababa po ng area. So kagaya na sabi ko, nasa rolling type po tayo ng property. So yung mostly po ng mga laman niya is nandito po sa baba. So ito po yun. So na kaya ko naman babain, pero titingnan natin yung pag-akyat po natin kung medyo hihingahalin po tayo ano. So sinasabi ko na po sa inyo yung reality po mismo ng property para hindi po tayo masyadong mag-expect. Pero ang panalo ka po dito sa property na to ay unang-una, ito po ay binibigay nga po ni owner ng hulugan. So take note po, hulugan na magbibigay lang po kayo ng kalahati, and the rest po is huhulugan nyo na po. So ang kagandahan po, habang hinuhulugan nyo siya, meron naman pong return income na pumapasok naman po sa inyo. So makakatulong po iyon para po matulungan po kayo na makabayad po dun sa balanse po ano. And then ang isa pong panalo pa rito sa property na to, ito po ay talagang ang dami po niyang laman. Yun ang panalo ka po talaga dito. So sa 500 na kapuno ng niyog na nasa 3 has lang po siya. So yun po, meaning po ay talagang marami po talaga siyang laman. And then ang dami po niya mga fruit bearing, ayan po, o tabi-tabi. Yung mangga, ang dami. Saging, panalo ka din. So yan, ang ganda ng view dito sa may pinakababa, and then ang fresh ng air. So paliwanag ko naman po yung about dito sa may pagpunta namin sa property. Bali ang property po ay magkakaroon po tayo ng right of way na nasa 100 meters. So hindi naman po tayo magwo-worry dun sa 100 meters na yon, kasi po ang explanation po sa atin ni owner ay sila po mismo ang magpapapirma po dun sa dadaanan po ng right of way. So yun naman po ay dati din po nilang pag-aari yung property na nauna, so nabenta na lang din po nila. So sila po ang makikiusap na magkaroon ng right of way, and then pumayag naman daw po as long na hindi po sasaraduhan at hindi po tatamaan ng mga niyog kung sakali po magkaroon po tayo ng right of way po ano. And then kagandahan din po kung sakaling i-develop po natin yung pinakadaan, sa tingin ko po ano, mai-advise ko lang din po na hindi naman po tayo gagastos na kung sakali po dun sa right of way. Pwede po yung magiging return income po nitong niyugan na to, pwede po natin gamitin yun para po makapasok po si sasakyan po sa loob ng property po ano. So yun po yung maia-advise ko lang. Pero yung property, even rolling type po siya, kagaya ng nasabi ko, panalo ka po rito sa laman. Yan lang po yung masasabi ko. Ang ganda. Ang ganda po niya kahit rolling type po siya. So sagana siya sa overlooking. So baba pa tayo para makita natin kung gaano pa yung kakayanan nating babain siya. Medyo na-challenge ako dito sa property na to. Overlooking, ang ganda.
So yan, bumaba pa rin ako. So nakita ko pa rin tong karamihan ng mga niyog po. And then explain ko na lang po about dun sa dinaanan po namin para makarating po kami dito sa pinakaloob ng property. Bali po tayo ay nasa 9 or 10 kilometers po para makarating po tayo ng pinaka national road. Pero meron po tayong dadaanan na nasa 1 kilometer na pathway, pero hindi po siya mananatiling pathway. Yun po ay talagang barangay road na medyo kinapos na po ng budget po. So ang nangyari po is imbis na siya po ay nasa 4 meters to 5 meters po yung pinakalapad niya, is naging 2.5 meters na lang po siya kasi yung kalahati lang po ang nasemento. So sa ngayon po, meron po tayong nasa 1 kilometer po na ganun na road. Pero yun po ay magkakaroon po naman po ng budget yun, so itutuloy naman po yun. So hindi po siya totally pathway lang, yun po ay barangay road. So ang mangyayari po, sa 1 kilometer is hindi na po na makakapasok yung pinaka 4 wheels po natin, pero pasok na pasok po yung pinaka single na motor po natin. So sa ngayon lang po yan, pero once po na nagawa po yung road, lahat po yan ay cemented road na po kasi halos. So yung 1 kilometer po na tinahak po ng motor namin, yun na lang po yung pinaka hindi pa madadaanan po ng 4 wheels, pero lahat po ay pasok na pasok naman po ang sasakyan at kasyang kasya po ang salubungan na sasakyan po. So napakagandang property naman nito. So wala po tayong problema sa mga dadaanan po natin. Maganda po yung pinaka road po natin sa barangay road, and then yung pinaka right of way naman po natin, kagaya na sabi ko, sagot po yan nila seller, sila po mismo ang makikipag-usap at makikipag-coordinate po dun sa dadaanan, kasi dati naman din po nilang pag-aari yung property na nasa unahan. So wala po tayong iwo-worry dyan. Bali, nandito po yung pinakasapa po natin sa palusong po na yan. So medyo palalim na po, pero kung titingnan ko po, kaya ko naman po siyang babain, kaya lang medyo masukal po yung part. So tinuro naman po ni owner na yan po yung pinagkukuhan po nila ng source ng tubig dito. So nandun po sa may pinakadulo po yun. Ayan, mga puno ng mangga pa rin po yun dito, and then ayan, daming puno ng mga bayabas. So yan, nagiinuman na sila ng mga buko, medyo napagod na po. Bali, explain ko lang po. Bali, ito po yung pinaka-start ng property kung tutuusin, kung saan po sila nagmumura, kung baga ay nagiinom ng buko po. So dyan magi-start. Bali, ito pong property na to, ang pinakalanderas po niya to, another property na pag-aari po na isang seaman dun sa may gawi doon, ay ito pong niyog na to. So kung magkakaroon po tayo ng right of way, hinihiling po ng seaman na dito na lang po tayo mag-cut para pare-parehas po tayong meron right of way patungo dito sa may property. Ayan, dito po sa gawin na to, kung saan po ang pinaka-boundary ng property na to dun sa pag-aari po ng isang seaman. So ayan. So ang right of way po natin, sure na sure, kasi hindi lang naman po tayo ang nandito sa may pinakadulo ng property. Kumbaga marami pa pong may property po dito. So talagang yan po ay pagtutulong-tulungan po para magkaroon ng right of way. So hindi naman po lahat ng area is rolling. So halo po yan Kagaya po nasabi ko, may flat area po tayo. Meron po tayong pa-rolling, and then meron din po tayong pa-slope. Pa rin tayo. Bali, ito pong property na to ay nasukat na po to ng agrarian po. So alam na po nila yung pinaka-boundary natin. Pero kung sakali po na i-avail po nitong property na to, pwede naman po tayo magpa-relocate. So mas okay po iyon. And then explain ko na po about dito sa documents po ng pinaka-property. Bali, ito po ay CLOA title, pero ito po ay matured na. Bali, si owner po is patay na, and then meron po siyang 5 anak, so lahat naman po buhay pa. So willing naman po silang pumirma lahat. So matured naman po yung ating CLOA title, so wala naman po tayong magiging problema.
And then kagandahan po nito, kung sakali pong ayaw na nating lumusong dun sa may pinakasapa po, dun sa may pinakababa, tayo naman po ay meron pong pagkukuhanan ng source ng tubig dito sa may pinakaunahan po. Meron pong bukal dito sa may pinakaunahan, so tinuturo po ni owner, ayan. So dun naman daw po sila nakuha ng tubig dyan sa may banda dyan. So hindi na po natin kailangan lumusong. And then kung sakali pong i-avail nyo itong property na to, hindi naman po nyo kailangan din lumusong para po kumuha po ng mga kopras na niyog. Itong pong mga nagko-kopras dito, ang ginagamit po nila is yung kabayo. So sila na po yung bahala, kumbaga. So ang maganda po nito is make sure return income po tayo. So explain ko lang po bali lahat po ng karatig po ng property po na to na mga nag-avail is mga engineer, architect. So yun po yung mga katabi ng property po na to, no? So lahat po yan is CLOA title, and then sabay-sabay po silang nag-matured. So almost 24 years na pong matured lahat ng mga lupa po dito sa area na to. So lahat naman po walang naging problema. Kaya po wala po tayong i-worry kasi lahat naman po sila, yung mga katabi po nito, mga nabenta na po. So itong property na lang po na ito ang natitira. So yan po, kung sakali magustuhan nyo po itong property na to, pwede nyo na po kaming i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So wag nyo na pong sayangin yung pagkakataon na magkaroon po kayo ng property na kahit wala pa po kayong budget, kumbaga yung wala pa yung kompletong budget nyo pero gusto nyo na mag-avail. So wag nyo pong palampasin itong property na to. Napakaganda pong opportunity yung binibigay po sa atin ni seller. Ayan, muna ang ibibigay natin, and the rest huhulugan na lang po natin po so okay na okay po siya para sa akin. Ayan, so yan po. By the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Isang magandang property na naman po yung na-visit natin dito po sa Lopez, Quezon. And then ang kagandahan po nito, medyo malaki po yung area, ha. At kagandahan po nito, wala na po tayo idadagdag na tanim kasi po ito po ay punong-puno po ng tanim. So panalo ka sa return income, panalo ka. So ano po hinihintay natin? Avail na po tayo. Message nyo na po kami para sa reservation po So yan po. Thank you po ulit, and thank you po for watching.